Nahanda na ang mga bayani para sa unang hamon. Kailangan kumain ni Brittany gamit ang tinidor. Yung mahalaga ay hindi siya makakuha ng sopas. May kutsara si Nancy. By the way, maaari rin itong gamitin bilang salamin. Well, itong cute na walrus ay si Anne at kailangan niyang kumain gamit ang chopsticks. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang meron sa mga babae. Coca-Cola? Wow. Well, sino ba ang hindi gusto ng Coca-Cola? Pero may problema. Paano ito inumin gamit ang tinidor? May ideya ka ba, Brittany? Mag-ingat. Kaya mo bang ibuhos ang buong Coke? Oh, ang pag-inom ng Coke gamit ang tinidor ay hindi madaling gawain. Mukhang naipit ang daliri ni Brittany. Hindi mo magawa ito nang walang surong dito. Oh, alamin natin ito. Ay, hindi Sige na, kaya mo yan. Oh, malaya na ang daliri. Oh! Oh, sa tingin ko may natirang Coke sa daliri, pero hindi ito ayon sa mga patakaran. Pasensya na, Brittany. Kailangan mong maghanap ng ibang paraan. Siyempre, hindi ka siya ang tinidor sa bote ng Coke, pero kung ibabaliktad mo ito, ibang usapan na. Oh, heto na, isang patak ng inuming gusto. Siyempre, matagal ang paraang ito, pero nagawa pa rin ni Brittany ang gawain. Ingat, Anne, hindi ligtas ang pagbukas ng bote ng Coke gamit ang mata. Ngayon, susubukan ni Anne na mag-enjoy ng Coke gamit ang kanyang chopsticks. Oo, yung syrup salt na ang pomerangs to ay hindi rin ang pinakamabilis, pero gumagana pa rin. Ang mahalaga ay tama ang pagkalkula ng trajectory. Gumana ito. Ngayon, ibuhos ang Coke ng ganito. Oh, ang sarap! Ito ay katulad ng gamot na ibinigay sa akin ng lola ko, pero mas masarap ang cola. Hoy! Iyon na ba lahat? Aba, natapos ko na ang unang gawain. Pasensya na mga babae, pero mas astig ang kutsara kaysa tinidor at chopsticks. Malinaw naman. Oh, halos gumana ito. Oh, hindi yan! Ang bago kong damit ang mukha ko! Oh, hindi! Anong nangyayari? Basang-basa ako at nawawala. Seryoso! Sulit gamitin ang kaunting imahinasyon at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tinidor or kutsara or chopsticks ay maaaring gamitin para sa pinaka-hindi pangkaraniwang layunin. Ang galing ng drum solo mo, Anne, pero mukhang medyo na-distract tayo. Hoy! Buksan na natin ang ating mga putahe. Wow! Ang sarap ng mga pansit at ang bango nito. O malamang naglalaway na ang mga babae ngayon. Nagawa ni Brittany na balutin ang lahat ng noodles mula sa pakete gamit ang tinidor. Ang laki ng bungkos ng noodles. Wow! Pero paano natin ito haharapin ngayon? Wow! Oo, walang hadlang sa pagitan ng taong gutom at masarap na pansit. Ang bilis na ubos ni Brittany ang isang buong bag ng pansit. Mag-ingat, medyo maanghang ang mga pansit na ito. Sige! Ha? Sa tulong ng aking chopsticks, madali kong mahahawakan ng mga noodles na ito. Ang sarap. Masarap. O maanghang pero gusto ko ito. Kaunti pa. Anong nangyari? Mukhang tapos na. Ikaw na ngayon, Nancy. Sige, subukan natin ngayon. Kumuha tayo ng ilang pansit. Sige, kaunting pansit lang. Ano ito? Seryoso? Wala akong swerte. Hindi. Hindi. Mga burger? Sino ang hindi nagmamahal sa mga burger? Siyempre, lahat ay nagmamahal sa kanila. Pero ang pagkain ng burger gamit ang kutsara ay isang hamon pa rin. Ngayon tingnan natin kung paano ito haharapin ni Nancy. Wow! Mukhang nagawa ni Nancy na hiwain ang burger gamit ang kutsara na parang kutsilyo. Ang unang subo ng burger ay lumilipad papunta sa bibig. Sarap? Magaling, Nancy. Sige, subukan natin. Magsimula tayo sa isang tinapay. Magaling! Ngayon litsugas kamatis. Ang katas. At sa wakas, ang pinakamasarap na bahagi. Oo. Ang sarap. Si Brittany ay nakayanan din ang gawain. Turno na ni Anne. Oo, hindi magandang kombinasyon ang chopsticks at burger. Habang ang ibang mga babae ay nag-e-enjoy sa kanilang mga burger, si Anne ay pilit na sinusubukan kahit isang piraso. Ay, hindi. Mukhang ang burger ni Anne ay, nagkalat sa buong mesa. Pero baka mas madali ito para sa kanya.
Wow, minsan ang mga pagkabigo na nangyayari sa atin ay nagdadala ng pinakamaraming kabutihan. Nakakarating si Anne sa patty. Oh, ang katas naman nito. Gayunpaman, kinain ni Anne ang kanyang burger. Pero mukhang si Britney pa rin ang nangunguna sa ating kompetisyon. Oo, tara na. Ano? Isang putahe lang? Ang kakaiba. Ano kaya ang nasa loob? Wow, isang chocolate fountain. Ang daming tsokolate dito. Sino ang mauuna? Binabad ni Britney ang kanyang tinidor sa tsokolate. Sa ganitong paraan, hindi ka makakakuha ng maraming tsokolate pero mas mabuti na ito kaysa wala. Oo, sulit ang pagsisikap para sa ganitong lasa. Hoy, sige. Ngayon, susubukan ni Anne na kainin ang tsokolate gamit ang mga chopstick. Ang sarap naman nito. Si Nancy marahil ang pinakamaswerte sa lahat. Tingnan mo kung gaano karaming tsokolate ang makukuha mo gamit ang kutsara. Oh, oo. Sandali. May naisip ako. Ayan na. Dahan-dahan. Kiroya, isa with you. Gumaaral tong invention na ito. Pasensya ng mga babae, pero sarado ang fountain para sa technical na gawain. Ito ay napaka... Maganda. Yay, uhu. Wow, mukhang si Britney ay kasalukuyang nasa unang pwesto kasama si Nancy. Sino ang mananalo? Oh, mong size yung inyong mga kubiertos. Panahon na para subukan ng bagong putahe. Ano kaya ang makukuha ng ating mga bida sa pagkakataong ito? Wow! Tingnan mo itong malaking plato ng Skittles. Mukhang handa na si Nancy na kumuha ng isang kutsara ng mga masarap na drizzis na ito. Oh, ang tamis! At ang daming lasa ang halo-halo sa bibig. Kinakain ni Nancy ang Skittles na parang cereal sa almusal. Sa tingin ko maraming tawang hindi tatanggi sa ganitong kasarap na almusal. Ang huling drizzy. Boom! Magaling na trabaho, Nancy. Oo, ang pagkain ng Skittles gamit ang kutsara ay hindi naman pinakamasamang option, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung paano haharapin ni Britney at ng kanyang tinidor. Oo, hindi mo makukuha ang kasing dami ng Skittles gamit ang tinidor kumpara sa kutsara. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Ayan na, unti-unti tinidor sa tinidor. Super, mahusay din si Britney sa kanyang gawain. Naiiwan na lang si Anne. Paano yon? Ito. Hindi, ito ngayon. Oh, gumana. Magaling. Halika sa akin. Naku. Oh, hindi. Britney, ayos ka lang ba? Sino ang mag-aakala na ang Skittles ay maaring maging delikado? Pasensya na, Anne, pero malas ka ulit sa pagkakataong ito. Ang baho. Sa 3, 2, 1. Wow! May siyon! Agad na inilagay ni Britney ang kanyang mais sa tinidor. Panahon na para subukan ito. Oh, napakasarap. At kapag natikman mo na ang masarap na ito, minsan magiging napakahirap tumigil mamaya. Oh, ang mga babae ay maaari lamang mainggit. Ang pagkain ng mais gamit ang tinidor ay napakakumbinyente pala. Magaling na trabaho. Ngayon si Anne naman. Baka subukan mo ng ganito. Hindi. Mahirap ito. Sandali lang. May ideya. Ngayon ay mas naging maginhawa ang pagkain ng mais para kang kumakain ng barbecue at hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Super, ang galing mo, Anne. Yun ay isang mahusay na life hack talaga. Talaga? Kumakain ng mais gamit ang kutsara? Baka subukan mong hukayin ito ng ganito? O baka ganito? Hindi ito gumagana. Pasensya na, Britney. Hindi mahulaan ang mais na ito. Kuku! Woohoo! Handa na ang lahat. Tara na! Oh, tara na. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming chips ang nandito. Mahilig ka ba sa chips? Ano ang paborito mong flavor ng chips? Iwanan ang iyong mga pagpipilian sa mga komento. Oh, mukhang hindi pinakamadaling paraan ng pagkain ng chips gamit ang tinidor. Well, pwede mong kunin ang isang chip na ganito. Sige,
Ang sarap ng pagkalutong, ang galing. At sa ganitong paraan, hindi ka makakakain ng maraming chips ng sabay-sabay. Pero minsan, gusto mong patagalin ang kasiyahan. Wow, mukhang nagawa ni Ann na makakuha ng isang chip gamit ang kanyang chopstick. Oo, ang sarap naman. Tingnan mo kung gaano kabilis nawawala ang tore ng chips na ito. Magaling, Ann. Ngar, irsawag Nancy. Oops, yung tore ni Nancy ay nagkalat sa buong mesa. Baka gumana ito ng ganito. Halika, pumasok ka sa kutsara ko. Nakakainis na mga chips. Kaya, mag-sum up na tayo. Huray! Binabati si Britney sa karapat-dapat na tagumpay. Ang pilak na medalya ay napunta kay Nancy. Well, si Ann ay nasa 3 pwesto. Mga babae, mahusay kayo. Oo! Wow! Ano itong lugar na ito? Isang bagong hamon? Malalaman natin ngayon. Wow! Ito ay bote ng pinakamasarap na apple ng Coca-Cola. Ang swerte ni Ann. Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Ito ang paborito kong inumin. Alisin ang takip at subukan natin. Ang sarap. Oo, isang bote lang ay hindi sapat para sa akin. Oh, sandali. Paumanhin, Mary, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Oo, kaya mas mabuti na huminto sa isang bote. Sige, hindi na ito mauulit. Pasensya na. Wow! Si Mary ay nakakuha rin ng Coke, pero napakaiba nito. Parang gintong cola. Wow! Ngayon, tingnan natin kung ano ang itinatago ng magandang gintong bote na ito. Wow! Nakikita mo ba ang kulay na ito? Talagang ginto ang cola na ito. Hindi na makapaghintay na tikman ang napakagandang inumin na ito. Anong kamangha-manghang lasa? Oo, hindi nakakapanghinayang magbigay ng kayamanan para sa bote ng ganitong inumin. Ang Coke na ito ay naging ginto ang dila ko. Wow. Ang kumukulo ang tiyan ko. Pasensya na, Ann, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Ano? Wow, tingnan mo lang ang mukha ni Ann. Puno ito ng mancha ng gintong cola. Oo, Ann, isa kang tunay na prinsesa. Naghihintay na lang tayo sa ating gintong prinsipe. Handa ka na ba? Ano ang nariyan? Wow, ang gaganda at nakakatakam na mga rolyo. Hoy, sa totoo lang akin ito at hindi ko balak na ibahagi ito. Kaya, subukan natin ang una. Dahan-dahan, huwag magmadali. Oh, ang sarap nito. Oh, siguradong hindi ka titigil sa isang roll lang dito. Maari mo bang... Ann, may sarili kang ulam. Huwag mo akong pigilan sa pag-enjoy ng masarap kong mga roll. O may natira pang sarsa. Iyan ang kailangan mo. Halika na. Ano ito? Etong pipino? Seryoso? Sige. Sige. Isang ideya. Tanging isang tunay na master ng espada ang makakagawa ng ganitong gawain. Sige, tara na. Kia. Tapos na ang trabaho ko dito. Uy, ayos ka lang ba, Mary? Oops, sa totoo lang, maganda ang mga pipino para sa balat. Sige, oras na para gawin ko ang aking putahe. Kumuha tayo ng kaunting kanin, i-roll natin ito ng ganito. Nagiging maganda ang mga roll. Subukan natin ngayon. Hindi naman masama. Oo, sa tingin ko, kakainin ko ang bawat piras. O huwag hayaang masiyang ang ganitong kagandang putahe. Ang astig ng espada. Siguro naging samurai ako sa nakaraang buhay. Oops! Pasensya na. Sa tingin ko medyo nasobrahan ko ang lakas ko. Pero talagang mabuti ito para sa'yo. Talaga. Oh, hindi. Okay, hindi. Mag-iisip tayo ng paraan. Huwag kang umiyak. Heto ang pandikit, sa totoo lang. Okay, perfecto. Hooray! Ano ang naghihintay sa ating mga bayani sa bagong hamon? Mukhang si Mary ang magsisimula ngayon? Wow, tingnan mo lang itong napakagandang gintong popcorn. Ang lasa at hitsura ay perpekto. Pasensya na, Ann, pero hindi ibabahagi ni Mary ang ganitong kasarap na bagay.
Oh, kuya isa pa mga finger so many yung meron ka. Sit ay isang pakete ng popcorn. Pero nasaan ang popcorn mismo? Siguro nasa loob ito kung saan. Ano? Hintayin? Talaga? May ilalim ba talaga ang pakete na ito? Ano? Ang kakaiba nito, may ilang butil ng mais sa pakete, pero hindi ito popcorn. Bueno, maaari mo namang subukan. Tingnan natin. Aray! Ang tigas nila. Oh, hindi ito ang delicacy na pinangarap ni Anne. Wow, mukhang may magandang ideya si Anne. Siyempre, sa tulong ng pangkulot, maaari mong initin ang mga butil ng mais at gawing popcorn. Masarap? Gayunpaman, para makakuha ng popcorn sa ganitong paraan, kailangan mong magtrabaho ng husto. Ilagay mo ang ilang butil ng mais sa isang curling iron. Wow! Parang may magic! Hindi ka panipaniwala. Wow! Oo. Mukhang impressed din si Mary sa life hack ni Anne. Nagpa siya ang mga babae na magpalitan. Bakit hindi? Well, oras na para magbilang. Oh, talaga? Wow, ang ganda ng gintong cake. At ang laki nito. Pasensya na, Anne, pero hindi pa sa akin ang swerte ngayon. O, putulin na natin ang isang piraso ngayon. Talagang napakasarap. At ang lahat ng malaking, masarap na cake na ito ay akin lang. Well, ang unang piraso ay nakakain na. At ito pa lang ang simula. Wow! Ang daming iba't ibang lasa sa bibig ko! Wow! Ito ang mga candy ko dito. Magsisimula ako sa tsokolate. Mahilig ako sa tsokolate, pero bakit kakain lang ng tsokolate kung makakagawa ka ng masarap na sandwich mula sa tsokolate na waffles at marmalade bears na ganyan? Oh, ang sarap tingnan. Kaya, ang unang kagat. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang sarap! Wow! Oh, may natitira pa. Ara na, mga babae. Sandali, hindi. Ano? Ito ba ay isang gintong burger? Parang gawa ito ng buo sa ginto. Ang ganda nito ay nakakapanghinayang. Kahit na mukhang hindi ganun ang iniisip ni Anne. Paano naman si Mary? Biro ba ito? Hindi mo nga ito matatawag na sandwich. Mukhang may ideya si Mary. Ano ang ginagawa niya? Well, gumawa si Mary ng maliit na cute na burger. Ngayon malalaman natin kung ano ang lasa nito. Sige. Mukhang maganda ito. Habang kumakain si Mary ng kanyang mga burger, titikman ko ang tunay na delicacy. Oh, ang laki at juicy na burger. Nakakabaliw. Oo, pwede mong kainin ang burger na ito buong araw. Oh, mukhang ang gintong burger ay pininturahan ng matarik na ginto. Gayunpaman, hindi ito malaking bayad para sa isang kamangha-manghang tanghalian. Mukhang may natira pang mga mumo si Mary mula sa kanyang mini burger. Bakit ito tapon ang masarap na bagay na ito? Ayan na, matagumpay na nalampasan ng ating mga bida ang susunod na hamon. Magaling na trabaho, mga babae. Well, maglaro ba tayo? Ha? Nanalo ako? Ako ang mauuna. Wow, Baskin-Robbins ang paborito kong ice cream. Isang buong balde at para sa akin iyon. Oo, ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Subukan ang unang kutsara. Oh, ang lasa ay talagang napakasarap. Pakiramdam ko kaya kong ubusin ang balde na ito agad. Hoy, bakit ka nakaupo dyan, Anne? Buksan mo na. Sige, tingnan natin. Wow, wala akong ideya kung ano ito, pero mukhang napakaganda. Sana naman ay nakakain ito. Subukan natin. Masarap. Mukhang napakaswerte ng dalawang bayani sa pagkakataong ito. Tinatangkilik ni Anne ang kanyang masarap na gintong sorbetes at si Mary naman ay kumakain ng paborito niyang Baskin-Robbins. Gayunpaman, mayroon pang mas maraming sorbetes si Mary.
Ang sarap pero, wala nang natira. Gayon pa man, sapagat siyong ito'y handi na talaga siyang magbahagi sa isang kaibigan. Anong masarap na mukha? Nagustuhan mo ba ang video? Ibahagi